Hindi dahil mali ka kaya lumalayo ang mga tao, kundi dahil sa presensya mo, lumilitaw ang mga katotohanang hindi pa nila handang harapin. Pagpasok mo sa isang silid, biglang nagbabago ang enerhiya. Hindi ito paghanga, ito'y pagkailang. Hindi dahil maingay ka, kundi dahil totoo ka. Sa mundong puno ng filter at huwad na anyo, ang pagiging totoo ay bihira. At minsan masyado nang matindi. Hindi ka intense, hindi ka dramatic, malakas ka. Nagawa mo na ang panloob na gawain. Naitatag mo na ang kapayapaang hindi matitinag. Kapag dala mo ang ganitong uri ng enerhiya, hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ang aura mo na ang nagsasalita para sa'yo. Ganyan ang paraan ng isang stoic, kalmado, hindi nayayanig, matatag sa pagkakakilanlan. Habang lalo mong isinasabuhay ito, mas makikita mo kung sino talaga ang handang makipagtagpo sa antas mo. Kung tumama sa iyo kahit kaunti ang mensaheng ito, isang simpleng pakiusap, pindutin mo ang subscribe button. Walang pilitan, puro pasasalamat. Lang ngayon, himayin natin kung bakit ang aura mo ay kayang yumanig ng mga silid kahit hindi ka nagsasalita. Karamihan ng tao pumapasok sa silid para mapansin. Ikaw pumapasok at kusa kang napapansin ng silid kahit hindi ka nagsusumikap. Hindi dahil maingay ka palabas o nakaayos ng bongga, kundi dahil may kung anong matatag sa'yo, tila ba hindi mo kailangang humingi ng pag-apruba dahil natagpuan mo na ito sa sarili mo. At yun mismo ang nakakaistorbo sa karaniwan. Tumitigil ang mga usapan kapag pumasok ka, hindi sa takot, kundi dahil may bigat ang presensya mo. Hindi ka pumapasok ng may ingay, pumapasok kang may katahimikan. Sa mundong palaging pinupuri ang palabas at ingay, ang tahimik na lakas ay maaaring nakakagulo ng balanse. Sabi ni Marcus Aurelius, ang emperador na Stoic, ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi maging tulad ng iyong kaaway. Kapag pinili mong manahimik imbes na gumanti at maging present imbes na magpakitang gilas, nalilito ang mga taong sanay sa pagbibigay ng halaga base sa atensyon. May kakaibang lakas sa hindi pagsasalita para lang punan ang katahimikan. At natutunan mo na iyon, marahil hindi laging ganito. Baka dati, palagi mong ipinapaliwanag ang sarili mo. Pinipilit mong magpakitang gilas, sobrang nagbibigay para lang mapansin. Pero ngayon sapat na ang mga ginawa mo para sa sarili mo para maintindihan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa paghahabol ng pansin, kundi sa pagkamaster ng sarili. Sabi ni Carl Jung, ang tumitingin sa labas ay nangangarap, ang tumitingin sa loob ay nagigising. Ang paggising na yan ang nararamdaman ng mga tao kapag pumasok ka. Hindi dahil nakakatakot ka, kundi dahil gising ka at marami pa ang natutulog. Tumigil ka na rin sa pagsubok na ayusin ang pagkailang ng iba sa presensya mo. Hindi mo tungkulin yon. Kapag may naiinis o di komportable sa tabi mo, hindi ibig sabihin na masyado kang marami. Minsan, ibig sabihin lang nito ay hindi sila sanay na may katabi silang ganyan katatag, ganyan kalinaw, at ganyan kakalma. Paalala, sa tin ni Socrates, ang buhay na hindi sinusuri ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ang presensya mo ay nagsisilbing salamin para sa iba at hindi ito laging komportable. Sa larangang psikolohikal, hinahatak ng mga tao ang pamilyar kahit pa ito ay kaguluhan o kawalan ng seguridad. Kaya kapag pumasok kang kalmado, tiwala, hindi nababahala, nagkakaroon ng contrast. At sa bawat contrast napapansin ka. May ilang mahuhumaling dito, ang iba ay lalayo, pero wala ni isa ang magwawalang bahala. Ito ang na-master mo kahit hindi mo sinasadya. Kontrol sa emosyon. Hindi ikaw ang hinuhubog ng silid, ikaw ang humuhubog sa silid sa mismong presensya mo pa lang. Sabi ni Aristotle, ang pagkakilala sa sarili ang simula ng lahat ng karunungan. Naglaan ka ng oras para kilalanin ang sarili mo. Nilinaw mo ang mga pinapahalagahan mo. Natutunan mong magsalita kung kailan mahalaga at manahimik kapag hindi kailangan. Nauunawaan mo na hindi lahat ng laban ay sayo at hindi lahat ng entablado ay dapat mong akyatin. Ang ganitong uri ng pagpipigil, disiplina yan, respeto sa sarili, at sa panahon ngayon bihira. Sanay ang mundo na lahat ay nagpapakita, nagbabahagi ng sobra, nagpapasikat, pero ikaw, tahimik ka lang, nakikinig.
nagmamasid, nagsasalita lang kapag may saysay. Ang ganitong enerhiya, hindi lang basta pumapasok sa silid, binabago nito ang kahulugan ng buong kwarto. Ikaw ang buhay na patunay sa turo ni Epictetus. Walang taong tunay na malaya kung hindi niya na-master ang sarili niya. Pumasok ka na sa kalayaang yan. Binitawan mo na ang pangangailangang ipaliwanag ang presensya mo o bigyang katuwiran ang katahimikan mo. At sa pagbitiw na yon, naging salamin ka. Ipinapakita mo sa iba kung saang bahagi sila hindi paganap na malaya. Hindi lahat ay makakayanan yon. Pero ayos lang yan, hindi ka nilikha para magkasya sa bawat silid. Nilikha ka para itaas ang temperatura ng mga lugar na tumutugma sa iyong frequency. Kaya manatili kang nakatapak sa lupa. Manatili kang buo. Hayaan mong ang katahimikan mo ang magsalita. Dahil habang mas matatag ka sa pagkakakilanlan mo, mas kaunti ang kailangang patunayan sa kahit na sino. Karamihan sa mga tao ay nagsasabing gusto nila ng katotohanan hanggang sa marinig na nila ito. Nakakatawang isipin na ang totoo, kahit sabihin ng mahinahon, ay parang sampal sa mga taong matagal nang iniiwasan ito. Marahil napansin mo na, hindi ka nagkukunwari at yan ang nakakagulo sa mga taong ang buong pagkatao ay nakasalalay sa pagpapanggap. Hindi ka nakikipag-small talk para lang mapalipas ang oras. Hindi ka ngumingiti para lang mapanatili ang katahimikan. Nagsasalita ka mula sa puso at kapag may mali, tinutukoy mo ito, hindi para maging bastos, kundi dahil may pakialam ka. May pakialam kang hindi magsinungaling. Ang ganitong klase ng katapatan ay bihira at madalas hindi naiintindihan. Tatawagin ka ng iba na masungit, malamig o OA, pero ang totoo, ang sinasabi nila ay, pinaramdam mo sa akin ang isang bagay na hindi pa ako handang maramdaman. Sabi ni Plato, walang higit na kinamumuhian kaysa sa taong nagsasabi ng totoo. At kapag nagsalita ka, hindi lang ito salita, ito'y enerhiya, ito'y presensya. Pinipilit nitong harapin ng mga tao ang mga bahagi ng sarili nilang matagal na nilang iniiwasan. Sa mundong puno ng mababaw na usapan, mga pampaganda, mga huwad na anyo, nasa lahat ng sulok ito. Pero ikaw, hindi ka ganon. Hindi ka ginawa para magtago sa karamihan. Hindi ka nilikha para tumango at ngumiti kapag ang buong loob mo'y nagsasabing, hindi ito totoo. Sabi ni Carl Jung, gagawin ng tao ang lahat, gaano man ito kahangal, wag lang harapin ang kanilang sariling kaluluwa. At kaya masakit ang katapatan mo. Hindi mo sinasadya, pero tinatamaan ng liwanag mo ang mga bagay na pilit nilang ibinabaon. Isipin mo, yung kaibigang nagtatanong ng opinyon mo, pero biglang nasasaktan pag sinagot mo. Gusto nila ng pagpapatunay, hindi katotohanan. Pero binigay mo pa rin ang totoo dahil ang pambobola ay hindi bahagi ng pagkatao mo. At yung sandaling yon, yung pagkagulat nila, yun ang nagpapakita ng pagkakaiba mo. Hindi ka salamin na nagpapaganda. Isa kang salamin na malinaw, matapat at direkta. Ang pananaw ng isang stoic sa katotohanan para sa mga stoic, ang katapatan ay hindi lang kabutihan, isa itong pananagutan. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong umunlad, maging kontento sa pagiging mukhang hangal sa paningin ng iba. Bakit? Dahil ang pagiging tapat, lalo na kapag hindi ito komportable, ay maaaring hindi ka maging sikat ngayon, pero sa huli, ikaw ang paniniwalaan. Hindi mo kailangang mahalin ng lahat. Ang kailangan mo ay respetuhin ng mga tamang tao. At may mas malalim pa diyan kapag nagsabi ka ng totoo, nagkakaroon ng alitan at sa alitan may paglago. Hindi lahat handa para doon. Pero yung mga handa, hinding-hindi nila makakalimutan ang sinabi mo kahit pa masakit. Iisipin nila yon habang mag-isa. Babalik at babalik yan sa isip nila. Marirealize nilang ikaw lang ang nagkaroon ng tapang na maging totoo sa kanila. Ang tapang ng katapatan at intuition, sabi ni Aristotle, ang tapang ang unang katangian ng tao dahil ito ang nagpapaganap sa lahat ng iba pa. Kasama na roon ang tapang na magsalita ng tapat, na maging boses sa loob ng silid, na hindi tatango para lang makisama. Hindi ito kayabangan, ito ay pagkakahanay. Malamang tinawag ka na ng iba na masyadong tapat. Pero baliktarin natin, ang totoo sinasabi lang nila ay
Hindi mo kinakatakutang banggitin ang mga bagay na ako'y hindi pa handang harapin. Yan ang lakas. Yan ang linaw. Yan ang pamumuno. May uri ng pagkaalam na hindi mo naririnig sa salita ng tao. Nararamdaman mo ito sa hindi nila sinasabi. Ramdam mo, alam mo, para bang nakatono ang isipan mo sa frequency na hindi pa alam ng karamihan. May pumasok sa silid, nakangiti, sinasabi ang tamang bagay, tumatawa sa tamang sandali. Pero sa ilalim nun, ramdam mo yung paninigas ng balikat, yung higpit ng boses, yung kisap ng mata. May mali at alam mo yon, hindi yan mahika. Yan ang emosyonal na kamalayan, intuisyong pinatalas ng karanasan, obserbasyon at sakit. Sabi ulit ni Carl Jung, hanggat hindi mo ginagawang mulat ang hindi mo namamalayang sarili, ito ang magdidikta ng buhay mo at tatawagin mo itong tadhana. Ang ginawa mo ay gawing malinaw ang hindi nakikita, hindi lang sa sarili mo, kundi sa iba rin. Natutunan mong basahin ang nasa likod ng kurtina. Naniniwala si Socrates na ang karunungan ay nagsisimula sa pagkaunawa sa sarili. At kapag malinaw ka na sa loob, unti-unti mo ring naiintindihan ang iba. Ang mga galaw nila, ang sugat nila, ang enerhiya nila. At dahil dito, ramdam nila na nakikita sila, marahil sobra pa nga. Ang lakas ng katapatan at tunay na pagkatao ang totoo, hindi komportable ang karamihan kapag ramdam nilang nababasa mo sila agad. Ito'y hubad, ito'y lantad. Kapag nakita mo ang likod ng maskara ng persona ng palabas, nawawala ang ilusyon na matagal nilang binuo. Nakakayanig ito, hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil sa presensya mo, hindi na nila kayang magpanggap. Kaya kapag may kutob, pakinggan mo yon. Huwag mong baliwalain, huwag mong ipaliwanag sa sarili mo. Yan ang panloob mong kompas, pinatalas ng katahimikan, pag-iisa at obserbasyon. Tinawag ito ng mga Stoic na proairesis, ang kakayahang pumili ng tugon base sa lohika at katinuan mula sa loob. Kasama rito ang intuition mo, hindi ito hula, hindi ito sapantaha. Ito ang tahimik na paraan ng isip para sabihing, ito ang totoo bago ka pa makaisip ng dahilan. May mga taong pinapaliwanag ang silid sa pamamagitan ng ingay. Ikaw, presensya lang sapat na. May hatak ka, may enerhiya kang hindi inaakala ng iba pero gusto nilang maintindihan. Minsan gusto pa nilang makahiram kahit kaunti. Pero ang hindi nila inaasahan ay ang salamin na dala mo. Dahil kapag lumapit sila sa'yo, hindi lang ito aliw. Ito'y pagharap sa katotohanan. Hindi ka nagpapanggap. Hindi ka sumusunod sa script ng karamihan sa mga tao. Dumadating kang totoo, matatag, grounded. At kapag hindi sanay ang isang tao sa ganitong klaseng enerhiya, natataranta sila. Parang pagtayo sa tabi ng apoy. Mainit, oo. Pero mapapansin mo rin kung gaano kalamig ang mga kamay mo bago ka pa pumasok. Iyon. Ang bagay, ang presensya mo ay nakalalantad. Hindi dahil humahatol ka, kundi dahil totoo ka sa mundong bihira ang pagiging totoo. Sabi ni Plato, ang sukatan ng isang tao ay kung paano niya ginagamit ang kapangyarihan. At ikaw, hindi mo ginagamit ang presensya mo para manipulahin o kontrolin, hindi mo ginagamit ang presensya mo para manipulahin o kontrolin. Naroroon ka lang. Pero kahit yun, makapangyarihan na. Dahil habang ang iba ay patuloy pang inaalam kung sino sila, ang katiyakan mo sa sarili ay parang biglang liwanag. Napapaisip sila kung totoo ba ang maskara nila, ang mga kwento nila, ang komportabling mundong kinagisnan nila. Pinag-usapan ni Carl Jung kung paanong nagiging malinaw lang ang paningin mo kapag natuto kang tumingin sa sarili mong puso. Kapag kasama ka ng ibang tao, nakikita nila ang kapiraso ng kalinawan na galing sa puso. Para sa ilan, inspirasyon yon. Para sa iba, nakakakaba dahil naaalala nila ang lahat ng matagal na nilang iniiwasan. Kaya kung may mga taong lumalapit pero biglang lumalayo, huwag mong dibdibin. Ang enerhiya mo lang ang nagtatanong ng tanong na hindi pa sila handang sagutin. At ayos lang yon. Hindi lahat ay para manatili. Pero yung mga nananatili, sila yung handang umangat kasama mo. Ang pribilehiyo ng pag-iisa, may mga taong takot mag-isa. Para bang parusa ito. Pero sa'yo ito'y isang pribilehiyo. Habang ang iba ay nagmamadaling punuin ang katahimikan ng ingay, natuklasan mo ang kapangyarihan sa katahimikan.
Hindi ibig sabihin na ikaw ay malamig o hindi pala kaibigan. Ang totoo, natagpuan mo lang ang isang bagay na hindi pa nakita ng karamihan. Ang kapayapaan mo ay hindi nanggagaling sa labas, nanggagaling ito sa loob. Sa kulturang lulong sa koneksyon at ingay, ang pag-iisa ay tila kahina-hinala. Kapag hindi ka nagpo-post, hindi nagpaparamdam o hindi palaging may kasama, nagtataka ang mga tao kung anong problema mo. Pero ang totoo, walang problema. Sa katunayan, baka ngayon lang nagsisimula maging tama ang lahat. Dahil kapag nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa, nakalinya ka. Naririnig mo ang sarili mong iniisip, nararamdaman mo ang emosyon mo ng walang sagabal, nakakapag-check-in ka sa sarili mo, walang filter, walang pressure. Naniniwala ang mga Stoic sa kapangyarihan ng pag-iisa dahil dito, sabi ni Seneca, mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. At sa pag-iisa, doon natin unang nakikita ang pagkakaiba. Unti-unting nawawala ang mga ilusyon, ang ingay, ang drama. Natatanong mo, ano ba talaga ang totoo rito? Alin ang dapat kong buhatin? Alin lang ang ingay mula sa mundo? Tinawag ni Aristotle ang pagmumuni-muni bilang pinakamataas na uri ng aktibidad ng tao. Bakit? Dahil kapag hindi ka abalang tumutugon sa mundo, ikaw mismo ang humuhubog kung paano ka tutugon dito. Sa espasyong iyon sa pagitan ng stimulus at reaksyon, nabubuo ang lakas mo at doon rin tumatalas ang kalinawan mo. Napansin din ni Carl Jung, ang kalungkutan ay hindi dulot ng kawalan ng tao sa paligid, kundi ng kawalan ng kakayahang ipahayag ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Malamang naramdaman mo na rin yon. Yung pakiramdam na kahit nasa maraming tao ka, parang wala ka pa ring koneksyon dahil ang hanap mo, lalim, hindi lang presensya. At ang lalim ay nagsisimula sa pag-iisa. Kaya huwag mong hayaang iparamdam ng iba na kakaiba ka dahil gusto mong makasama ang sarili mo. Huwag mong pigilin ang katahimikan mo para lang tumugma sa kaguluhan ng iba. Ang oras mo mag-isa ay hindi bakante, banal ito. Diyan mo pinapatalas ang isip mo, hinilom ang mga sugat mo, at binubuo ang uri ng kapayapaang hindi natitinag kahit gaano kaingay ang mundo. Patuloy mo yung alagaan dahil sa katahimikan na yan, nandoon ang pinakamatalim mong kalinawan at ang pinakamalalim mong lakas, pag-akit sa mga talagang nakatadhana. Para sa iyo darating ang punto sa buhay na mapagtatanto mong walang saysay ang habol, hindi para sa tao, hindi para sa pag-ibig, hindi para sa pagkilala. At kapag dumating ang sandaling yon, may parte sa loob mo na tila tumitigil sa pag-aalburuto. Tumatanggap ka. Tumitigil kang piliting pumasok sa mga lugar na nilampasan mo na. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag ng halaga mo sa mga ayaw namang makakita nito. Hindi ito pagkasuya, ito ay pagkakatugma. Hindi ka malamig, klaro ka lang. Hindi ka mailap, maingat ka lang. At malaking bagay ang kaibahan na yun. Dahil kapag pinaghirapan mong kilalanin ang sarili mo, harapin ang mga anino mo at matutong damayan ang sarili mo, nagbabago ang enerhiya mo. Hindi na ito umaabot, nagsisimula na itong umakit. Ang para sa iyo kusa ng lumalapit, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil tumugma ka. Ito ang ibig sabihin ng mga Stoic tungkol sa pagiging sapat sa sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, silipin mong mabuti ang sarili mo. May bukal ng lakas sa loob mo na kusang babalik basta't patuloy kang tumingin. Yan ang lakas na dahilan kung bakit hindi mo na kailangang maghabol. Dahil kapag alam mo ang dala mo sa mesa, hindi ka natatakot na kumain mag-isa. Maaring hindi ito maintindihan ng iba. Maaring tawagin nilang kayabangan ang kapayapaan mo o paglayo ang pagiging mapanuri mo. Pero ang totoo, tinaasan mo lang ang pamantayan mo. Hindi ka desperado sa koneksyon, may layunin ka rito. Natutunan mong hindi lahat ng pumapasok sa buhay mo ay dapat manatili at hindi porke masarap sa sandali ay para na sa pag-unlad mo. Sabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang palagi nating ginagawa. Ang kahusayan sa makatuwid ay hindi isang kilos kundi isang ugali. At ang pakikipagkaisa sa sarili mo, isa yang araw-araw na ugali. Iyan ang dahilan kung bakit matatag at kaaya-aya ang enerhiya mo. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa paghabol, kundi dahil sa katahimikang galing sa kaalaman na hindi mo kailangang habulin ang tunay na para sa iyo.
Kaya kapag naramdaman mong gusto mong habulin, magpaliwanag, patunayan ng sarili mo, huminto ka. Dahil kung talagang para sa'yo, hindi ka nito hihilinging iwan ang sarili mo. Manatili kang nakaugat. Piliin mo kung sino at ano ang papasukin. Dahil habang lalong tumutugma ang enerhiya mo, lalong kusa kang mahahanap ng tamang tao at oportunidad. Ang salamin ng presensya mo may kakaibang lakas, ang tunay na katahimikan. Mas malakas pa kaysa sa anumang ingay. Hindi mo kailangang magsalita, nagsasalita ang enerhiya mo para sa'yo. Taglay nito ang tahimik na katiyakan at yung presensya mo nakakayanig. Hindi dahil may ginagawa kang masama, kundi dahil may naipapakita kang totoo. Mabigat ang kapayapaan mo, paalala ito sa mga tao ng mga bagay na matagal na nilang ibinaon sa ingay, abala at pagpapanggap. Kapag nasa tabi ka nila, nagiging malinaw, minsan masakit, na hindi pa nila natatagpuan ang kapayapaan sa loob nila. Ang katahimikan mo ay nagpapakita ng pagkabalisa nila. Ang pagkapirmi mo ay nagpapakita ng pag-iwas nila. At ang pagiging totoo mo pinaparamdam sa kanila kung gaano kasikip ang maskara na matagal na nilang suot. Sabi ni Carl Jung, lahat ng nakakairita sa teen tungkol sa iba ay makapagdudulot sa teen ng pag-unawa sa sarili. Kaya kapag malakas ang reaksyon ng ibang tao sa presensya mo, kapag lumalayo sila, pumupuna o nagpo-project, madalas hindi naman talaga tungkol sa'yo. Tungkol yon sa mga parte ng sarili nila na hindi pa nila kayang harapin. Hindi mo sila ginugulo gamit ang paghusga. Hawak mo lang ang salamin at hindi lahat ay handang tumingin. Karunungan ng mga Stoic, pinaalalahanan tayo ng karunungan ng mga Stoic na huwag itong personalin. Itinuro ni Epictetus, kapag may taong nakakainis sa iyo, ang sarili mong reaksyon ang may pananagutan. Tinanggap mo iyon sa puso mo. Natutunan mong manatiling kalmado at nakasentro kahit pa hindi ka nauunawaan ng iba. Dahil ang mga pinagdadaanan nila ay kwento nila, hindi sa iyo. Naniniwala si Socrates na ang pagkilala sa sarili ang pundasyon ng karunungan at sa pagiging totoo mo, tahimik, kalmado, at hindi natitinag, inaanyayahan mong mas makilala ng iba ang sarili nila. Isang biyaya iyon, kahit hindi palaging ganon ang pakiramdam. Dahil hindi lahat handang magbago. Hindi lahat gustong harapin ang mga ipinapakita ng iyong presensya. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang mga hangganan mo. Hindi mo kailangang gawing karatula. Nararamdaman lang ng mga tao may kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita, kung paano ka hindi nagpapakamatay sa pagpapalugod, na tahimik na nagsasabing, iginagalang ng taong ito ang sarili niya. At kapag iginagalang mo ang sarili mo, ang iba ay maaaring sumabay sa iyo o kusa na lang lumayo. Alinman sa dalawa, panalo ka pa rin, hindi ka agresibo, hindi ka malamig. Klaro ka lang, sa mundong puno ng kalituhan at malabong hangganan, nakakagulat ang kalinawan. Sanay ang karamihan na laging umaayon, nagpaparaya, humihingi ng paumanhin sa pagkakaroon ng pangangailangan. Pero ikaw, dumaan ka na sa sapat na pagninilay para malaman kung saan ka nagtatapos at kung saan nagsisimula ang iba. Ang tawag doon ay self-possession at nakakahatak iyon. Ang lakas ng hangganan, ang tawag ng mga Stoic dito ay pamumuhay ayon sa kalikasan. Ibig sabihin, isinasabuhay mo ang mga pinaniniwalaan mo. Minsan ay sinabi ni Marcus Aurelius, huwag mo nang aksayahin ang oras sa pagtatalo kung ano ang mabuting tao, maging isa ka na lang. At yan ang ginagawa mo kapag pinaninindigan mo ang hangganan mo, hindi sa paliwanag, kundi sa mismong pagkatao mo. Dahil ang hangganan sa totoo lang ay hindi tungkol sa pagtataboy ng tao. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng linaw ng enerhiya mo. Para silang salain, hindi pader. Hindi sila sumisigaw ng lumayo ka. Bagkus ay ibinubulong nila, kung hindi tayo tugma, hindi ka rin magtatagal. At ang salain na yan, yan ang paraan mo para mapanatili ang katahimikan mo, para hindi mapasok ng kaguluhan, kawalang galang, o mga taong puro hingi ang espasyo mo. Naniniwala si Carl Jung na ang pribilehiyo ng buong buhay ay ang maging tunay na ikaw. At bahagi ng pribilehiyong yan ay ang matutunan kung ano ang kaya at hindi kayang tanggapin. Ang hangganan mo ay hindi pagiging makasarili. Ito'y paggalang sa sarili.
Tahimik itong pundasyon ng isang matatag na buhay. Kaya panatilihin mong matatag. Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Hindi mo kailangang makipagtalo o ipaliwanag ng paulit-ulit. Mararamdaman at rerespetuhin sila ng mga tamang tao. Ang iba, kusa silang mawawala. At hindi iyon kawalan. Iyon ang pagkakaayon sa pagkilos. Pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa may tahimik na uri ng pamumuno na hindi nakukuha sa sigaw o pagpapakitang gilas. Nakukuha ito sa simpleng pagiging totoo. Hindi mo layuning baguhin ang kahit sino. Hindi ka nagmamakaawang magbago sila. Isinasabuhay mo lang ang mga pinahahalagahan mo at dahil doon, natitinag ang mga tao. Pinagmamasdan nila kung paano ka kumilos, kung paano ka magdala ng sarili, kung paano mo hinaharap ang presyon nang hindi nawawala sa sarili. At naaapektuhan sila, hindi dahil may gusto kang patunayan, kundi dahil nagawa mo na. Kita ang pag-unlad, kaya ramdam ang disiplina mo at ang antas ng konsistensyang yon. Hindi yan mapapansin ng basta-basta. Ang ilan ay hahangaan ka ng labis dahil pinaaalala mo sa kanila kung sino ang gusto nilang maging. Ang iba, maaaring tumanggi dahil nahaharap sila sa bahagi ng sarili nilang matagal na nilang tinatago. Pero alinman doon, ang enerhiya mo ay gumagawa ng alon. Sabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa. Kaya ang kahusayan ay hindi aksyon kundi ugali. At yan ang naitayo mo, mga ugaling nakaugat sa disiplina, focus at pagkilala sa sarili. Hindi mo lang pinag-uusapan ang pagiging mas mabuti. Isinasagawa mo ito, tahimik, tuloy-tuloy kahit walang nakakakita. Lalo na kapag walang nakakakita. Sabi ni Carl Jung, ang taong hindi pa dumaan sa impyerno ng sarili niyang mga damdamin ay hindi pa talaga ito nalalampasan. At ikaw, nadaanan mo na ang apoy na yon. Hinarap mo ang masasakit na katotohanan. Pinili mo ang mahihirap na desisyon at lumabas kang buo. May uri ng respeto sa sarili na hindi pwedeng pekein. Ang presensyang yan, hindi kailangang mangumbinsi. Nagsasalita ito para sa sarili. Hindi mo ginustong maging huwaran pero naging isa ka pa rin. Dahil totoo ka, dahil ginawa mo ang trabaho, dahil hindi mo tinalikuran ang sarili mo kahit noong mahirap. At ito ang katotohanan. Ang mga tamang tao, hindi sila matatakot sa paglago mo, mahihikayat sila. Makikita nila ang liwanag mo at gagamitin nila ito para sindihan ang kanila. Kaya huwag kang magpahina, huwag kang magpakipot, huwag mong pagdudahan ang landas na tinatahak mo dahil lang hindi pa kayang tahakin iyon ng iba. Nandito ka hindi para mamuno sa ingay, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Ipagpatuloy mo lang. Ang mga nakatakdang sumabay sa iyo, sasabay sila. Karunungan, sang katahimikan may mga taong punong-puno ng salita sa bawat sandali dahil kinakabahan sila sa katahimikan. Pero ikaw, hindi. Hindi mo kinatatakutan ang katahimikan. Pagmamay-ari mo ito, may kakaibang lakas sa kung paano mo yakapin ang pananahimik. Hindi ka nagmamadaling magsalita. Hindi ka natataranta sa pagpuno ng espasyo. Hinahayaan mong huminga ito at sa paggawa mo niyon lumilikha ka ng espasyo. Hindi lang sa paligid mo kundi sa loob ng iba. At ang espasyong yon, doon nagsisimulang umalingaw-ngaw ang katotohanan. Kapag tahimik ka, hindi ito bakante. May laman, nararamdaman ng mga tao. Nararamdaman nilang buo ang presensya mo kahit walang sinasabi. At ang presensyang yon, may bigat, hindi mabigat na nagpapasakal, kundi totoo. Ang uri ng bigat na biglang nagpaparealize sa iba kung gaano karami ng ingay ang ginagamit nila para takasan ang sarili. Ayon kay Carl Jung, ang pag-iisa ay bukal ng kagalingan na nagpapahalaga sa buhay ko. Ganoon din ang katahimikan mo para sa sarili mo at para sa mga nasa paligid mo. Hindi ito basta paglayo sa mundo, ito ay paglalim at minsan, ang pinakamatinding koneksyon na maibibigay mo ay ang maupo kasama ang isang tao, buo ang presensya kahit walang salita. Marahil naranasan mo na yon, yung 5 minutong katahimikan na mas nauunawaan ka kaysa sa oras ng pag-uusap. Yan ang espasyong binibigay mo. Ang kalmado mo ay hindi lang nakakapagpakalma. Nagsisilbing salamin din ito. At kaya ganon kalalim ang nararamdaman ng iba sa katahimikan mo.
Hindi ito tungkol sa pag-iwas, ito ay presensya. Pinarangalan ng mga Stoic ang katahimikan. Naniniwala silang ang katahimikan ay lakas, isang disiplina sa sarili. Sabi ni Seneca, walang taong higit na di masaya, kundi ang hindi kailanman humarap sa pagsubok dahil hindi siya nabibigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili. At ikaw, napatunayan mo ang sarili mo. Hindi sa pagsigaw ng kwento mo kundi sa pagtanggap nito, sa pagbibigay daan sa katahimikan mong magsalita. Dati, pinipilit mong ipaliwanag ang sarili mo, halos magpakabali para maintindihan. Gusto mong magets ka ng mga tao. Pagkilala sa sarili, ginusto mong makita nila ang puso mo, ang intensyon mo, ang lalim mo. At noong hindi nila nakita, masakit. Kaya lalo kang nagsikap. Ipinaliwanag mo ang sarili mo. Ipinagtanggol mo ang pagkatao mo. Binawasan mo ang sarili mo para maging mas katanggap-tanggap. Pero hindi na ngayon. Ngayon nakapasok ka na sa mas malalim na espasyo. Napagtanto mong sapat na ang enerhiya mo para magsalita para sa'yo. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang kahit sino kung sino ka dahil isinasabuhay mo na ito. Ang ganitong uri ng presensya, kalmado, tahimik, matatag, hindi natitinag, bihira, at kaya ito nakakayanig. Hindi dahil sinasadya mo, kundi dahil karamihan ay nananatili pa rin sa paulit-ulit na siklo ng paghingi ng pagpapatunay. Sabi ni Socrates, para matagpuan mo ang sarili mo, mag-isip ka para sa sarili mo. Iyon mismo ang ginawa mo. Tumigil ka na sa pagbatay ng halaga mo sa opinyon ng iba. Tumigil ka na sa pag-justify ng bawat hangganan, bawat desisyon, bawat damdamin para lang tanggapin. Kilala mo na ang sarili mo at may tiwala kang mararamdaman ng mga dapat makaramdam ang enerhiya mong yon. Wala nang pitch, wala nang paliwanag. Sabi ni Carl Jung, ang pribilehiyo ng isang buong buhay ay ang maging tunay na ikaw. Nakuha mo na ang pribilehiyong iyon sa pamamagitan ng sakit, pagtitiis, at walang sawang paglalago. At ngayong naging ikaw na yung bersyong hindi na nanghihingi, hindi na nagpapaliwanag, hindi na nagpapaliit, iba ka na gumalaw. Hindi na maingay ang kumpiyansa mo na isa sa buhay na ito. Kaya nararamdaman ng iba, kahit hindi ka pa nagsasalita, itinuro ng mga Stoic na dapat tayong manatiling walang kinikilingan sa papuri o batikos kapag namumuhay tayo ng may integridad. Paalala ni Epictetus, kung gusto mong magbago, tanggapin mong tawagin kang hangal. Dahil ang katotohanan, hindi laging may palakpak. Minsan katahimikan lang o paglayo o pamimintas. At natutunan mong ayos lang yon. Kaya hayaan mo silang magsalita. Hayaan mong hindi ka nila maintindihan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang kapayapaan mo sa mga taong nasa digmaan pa sa sarili nila. Hindi mo kailangang patunayan ang totoo dahil isinabuhay mo na ito. At iyon ang nagsasalita ng higit pa sa anumang salita. Pag-unawa sa proyeksyon, may kakaibang paraan ang insecurities sa pagbago ng katotohanan. Kapag hindi pa nila kilala ang sarili nila, kapag paikot-ikot pa rin sila sa mga maskara at salamin, ang kumpiyansa mo ay hindi nakakapagpakalma, nakakaharap ito. Pumasok ka na may linaw, may katahimikan, may respeto sa sarili at biglang naramdaman nilang lantad sila. Hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil ipinakita ng presensya mo ang mga hindi pa nila naaayos sa loob nila. Kaya minsan tatawagin ka nilang mayabang, kahit hindi mo naman ipinaparamdam. Ang totoo, sigurado, ka lang sa sarili mo. Hindi mo intensyon na mangibabaw. Ang gusto mo lang ay maging totoo. Ang antas ng pagiging buo sa sarili ay bihira at para sa taong di pa ito naranasan, nakakatakot ito. Tinawag ito ni Carl Jung na projection, ang walang malay na paglalagay ng sariling emosyon sa iba. Sabi niya, lahat ng nakakainis sa iba ay may dalang pagkakataong mas maunawaan ang sarili. Kapag may taong nagsabing mayabang ka, malamig ka, o malayo ka, kahit wala namang dahilan, malamang ay sila ang may dinadala. Ikaw lang ang salamin, marahil naranasan mo na ito. Yung sinabing, akala mo kung sino ka kahit hindi mo naman ipinakita iyon. O kaya, ang layo mo na kahit simpleng pagpapatatag lang ng hangganan ng ginawa mo. Mga reaksyong iyon, hindi salamin ng pagkatao mo, salamin ng kanila. At kapag nakilala mo na yon,
tumitigil ka na sa pagbuhat ng mga bagay na hindi naman para sa'yo. Pinaalala ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng tunay na lakas. At ang lakas na yan ang nabuo mo. Kakayahang manatili sa gitna kahit sinusubukan kang hilahin ng iba sa gulo nila. Huwag kang magpaliit. Huwag mong pagdudahan ang totoo mo dahil lang naliligaw pa sila. Hayaan mo silang may sarili nilang kwento. Hayaan mong trabahuhin nila ang sarili nilang mga proyeksyon. Basta't huwag mo itong saluhin, hindi iyon ang trabaho mo. Ang trabaho mo ay magpatuloy sa kapayapaan mo, sa layunin mo, sa presensya mo. Dahil ang totoo ay hindi kailangang ipagtanggol. At ang ipinoproject ng iba, hindi mo kailangang buhatin. Ang sandaling ito na yon. Ang sandaling ito mismo ang pag-shift. Ang sandaling tumigil ka na sa pagtatanong ng, sobra ba ako? At nagsimulang sabihin, baka sila lang ang kulang. Ito ang sandali kung kailan tumigil ka na sa pagbaluktot ng sarili mo para magkasya sa mga espasyong hindi kailanman ginawa para sa katotohanan mo. Hindi mo na inaayos ang tono mo, hindi mo na dinadagdagan o binabawasan ang opinyon mo, at hindi mo na pinapaliit ang diwa mo para lang hindi sila maasiwa. Hindi ito kumpiyansa lang, ito ay kalayaan. Napagtanto mong ang liwanag mo ay hindi dapat pinapadilim para lang sa mga taong hindi pa kayang tumingin sa liwanag. At ayos lang yon, totoo. Hindi lahat ay nilalayong sumabay sa'yo. May mga taong hanggang ibabaw lang ang connection. Ang hanap nila ay kaginhawaan, hindi lalim. Pagpapatunay, hindi katotohanan. At ang enerhiya mo, ugat, totoo, walang paghingi ng paumanhin, hamon para sa kanila. Hindi ka mali. Bihira ka lang. Sabi ni Socrates, to be is to do. At ngayon ikaw ay basta ikaw. Walang disclaimers, walang paglalambot ng mga gilid para lang mapanatili ang katahimikan. Dahil ang kapayapaang kailangang ipagkanulo ang sarili, hindi tunay na kapayapaan yan. Tahimik na paghihirap yan. Sabi rin ni Carl Jung, ang pinaka nakakatakot ay ang tanggapin ang sarili ng buo. At nagawa mo na yan. Hinarap mo na ang mga lakas mo, ang mga anino mo, ang mga peklat mo. At tinanggap mo silang lahat buong buo. Ang ganitong uri ng kabuuan, hindi lang makapangyarihan, nakakayanig. Lalo na sa mga taong sinusubukan pa lang buuin ang sarili nila gamit ang kumpirmasyon ng iba. Yakapin ang tunay mong kalikasan. Kung stoic ang tatanungin, sasabihin nilang nagsimula ka ng mabuhay ayon sa kalikasan, ang sarili mong kalikasan. Paalala ni Epictetus, kilalanin mo muna kung sino ka saka mo bihisan ang sarili mo ng naaayon. At yan mismo ang ginagawa mo ngayon. Tumigil ka na sa pag-perform at nagsimulang maging totoo. Lumagpas ka na sa pangangailangang magustuhan ng lahat dahil lumago ka na sa lakas ng pagkakaroon ng respeto mula sa mga tamang tao. Hayaan mong hindi ka nila maintindihan. Hayaan mong maliin nila ang pagkakakilala sa iyo. Hayaan mong lumayo sila. Hindi mo kawalan yan paglilinis ng espasyo yan, espasyo para sa kaakmahan, espasyo para sa pag-angat. Dahil ang enerhiya mo, hindi na ito pwedeng tawaran. Banal na yan. At ang mga talagang para sa iyo, hindi lang nila ito tatanggapin, sasabayan ka nila. Hindi ka kailanman naging sobra. Totoo ka lang sa isang mundong natututo pa lang tumingin sa sarili nito. Kaya magpatuloy ka sa paglalakad sa katotohanan mo. Patuloy mong igalang ang enerhiya mo at huwag na huwag mong papatayin ang liwanag mo para lang mapatahimik ang anino ng iba. Paalala kung ang mensaheng ito ay may tinamaan sa iyo, sa lalim, sa tahimik mong lakas. May isa pa akong video na mas matindi pa rito. At gusto mong mapanood, yon salamat sa pagiging bahagi ng Stoicism, isang tahanan para sa mga nag-iisip, nakakaramdam at namumuhay na may tahimik na kapangyarihan hanggang sa muli.